Marami maiinit na balita katulad na lang itong kay Franz Castro na talaga namang mainit ang dugo mo dito sa mga ito na sila ang daming pabida-bida na pinagagawa nila diyan sa Quadcom na ngayon ay kahapon ay nung Lunes pala Dr. Lorraine ay tinapos na nila yung hearing regarding dito sa confidential funds ni VP Sara Duterte and nalaman din natin na walang nangyari doon sa halos 12 hearings na ginawa nila. Kasi wala pa po silang ibinibigay sa atin na rekomendasyon o resulta nung kanilang hearing. So ibig sabihin mga partners ay wala po sila napatunayan doon sa mga bintang na binibitawan nila laban kay VP Sara Duterte. Your take on this? Not only that, Coach Master Jidean, Coach Oli, mga kababayan, apart from the fact na walang conclusion, they wasted so much of the government resources, yung oras ng dapat ginugugol ng mga public servants na nagsisilbi. How many hours was that? At bawat session yan, milyon ang iginagastos ng using taxpayers' money. Tapos in the meantime, dami nagugutom, yung marami totoo yung mga problema natin, off the charts ang poverty, ang hunger, tapos yung mga disasters natin, hindi inaayos, hindi sinasagot yung tungkol sa corruption, rampant corruption, runaway corruption, hindi sinasagot. So, itong mga bakit ba sila nandyan? Binoto ba natin sila para siraan si Vice President? Hindi, binoboto. Iisa lang naman ang gusto ng Pilipino sa public servant at yun ay magsilbi kayo. Did they do that? Hindi nila ginawa yun. Puro politika ang ginawa nila. No? Coach? Papalagay ko dapat ang Congress ay ilipat sa Executive Department. Iba na kasi yung ginagawa, hindi naman na sila nag-aano ng batas eh. But anyway, alam mo, meron akong tanong kay Ma'am Lorraine. Pero ang side ko po kasi dito, sabihin ko lang, parang ako gusto kong ituloy yung impeachment tsaka ICC. Bakit kanyo? Kasi puro sila announcement. Ngayon nga sila, asa ng impeachment, asa ng ICC. It's either papasukin nyo na rin yung impeachment or shut up. Kasi kung salita kayo na salita, announce kay Anas, tas wala naman pala. Niloloko nyo taong bayan. And I also, you're correct talaga dyan, Coach Oli. I think sinasadya yan, na madistract ang tao, that there's a circus going on, para hindi mapansin na yung gross incompetence ng gobyernong ito. So marami silang intriga, they entertain the people with all this intriga, na wala namang kahi-kahihinatnan pala. At tapos yung kay Vice President, itinatry nila idikit yung corruption doon sa confidential funds, pero naglabas ng COA, but ng unqualified opinion, the highest opinion, ibig sabihin ng unqualified opinion, the COA was very satisfied with the financial management of the Office of the Vice President. Malinis. But did they even mention that during the COA? Wala, di ba? So, maliwanag na this is about politics. Itungkol ito sa ambisyon ni Martin Romualdez maging Vice President, pagkatapos ay maging President. So, sinayang talaga, sinayang yung oras, yung pera, hanggang ngayon ginagawa pa rin nila. So, I'm hoping na the good thing here, na nakita ng taong bayan, nagtanggal ng maskara itong mga ito. Kasi pag elections, nagpapakabait-baitan itong mga ito. Pero ngayon nakita natin, hindi sila interesado magsilbi sa taong bayan. Tapos marami pang lumabas na mga revelations, yung ostentatious, yung mga relo nila na 3 million, etc. Diba? Yung kay Johnny Pimentel, ilan yung kanyang sports car na 50 million pesos each, isang warehouse. So, nakita natin lahat ito. So, it's a blessing, really. Siguro ito, Doc Lorraine, ay kalooban talaga ito ng Panginoon na ipakita sa ating mga Pilipino kung ano pinagagawa ng mga korap na lingkod bayan natin. At balikan natin yung Quadcom na wala po sila napatunayan laban kay VP Sara Duterte. And yung pinaka-last na napanood natin dati ay inililihis nila. Wala na kay VP Sara kundi doon sa mga humawak na doon sa funds. Kung sino yung pinagbigyan o nangangasiwa doon sa funds na yun. At natapos nga yan kahapon. At kahapon din, Doc Lorraine, kinasuhan po itong isa sa masigasig na talagang umuusisa sa confidential funds at kung sino itong mga tao na binabayaran ni VP Sara Duterte or mga intel na tinatawag na nagbibigay ng impormasyon sa Office of the Vice President. Ang isa sa pinaka-maingay dyan ay si Franz Castro na kahapon nga ay kinasuhan na ng mga kababayan natin, yung mga kapatid natin ng mga IP sa nakasama ang magaling na abogado ng SMNI at KOJC na si Atty. Torion. Ngayon, Franz Castro, humanda-handa ka na kasi sa tingin, ang bali-balita ko, may mga kwento-kwento na may bihira matalo sa kaso itong si Atty. Torion. Talagang napakagaling naman ito. So maghanda-handa ka na, Madam Franz Castro, dahil mukhang ang dulo nitong ikinakaso sa iyo ngayon ay mukhang convicted din. Alam mo, Master Jidean, meron akong gustong idagdag dun sa before we go to Franz Castro, kasi pinag-usapan natin yung Quadcom na yan, yung COA, di ba? At saka yung Office of the Vice President, lahat ng mga kawani doon,
ay hinaras nila at tinakot nila, di ba? So, ano ang harm na ginawa ng kapansanan na ginawa ng Quadcom na ito ng Kongreso? Pinahina niya ang institusyon ng Kongreso kasi hindi naman sila COA, di ba? So, nag-set sila ng dangerous na president. Ulit-ulitin nila ito kasi doon pa sila, nagawa nila, no? So, marami talagang kabalbalan. This is the worst Congress na nakita ko. Kasi yung sinabi mo na the executive na lang sana pala sila, di ba? So, kaya may balance of power, may executive, judiciary, tsaka legislation, legislature, para magkakahiwalay sila. Pero biro mo, nakita natin ngayon, yun yung kagandahan kasi we're getting an education. Yung dating naririnig-rinig lang natin, nakita natin, kapag ka pala ang legislatura ay ginawa nila ang sarili nila na executive and even judiciary, grabe yung kapangyarihan nila. At saka napaka-abusado, napaka-arrogante, di ba? At kasama dyan si Franz Castro. No? So, ang pinaka sa akin, pinakamalaking atraso ng Marcos government, lalong-lalo na yan si Martin Romualdez, ay yung pakikipagkuntsabahan sa CPP, NPA, NDF party list. Nabuti na lang, no? Buti na lang yung mga kapatid nating katutubo ay finally may binigyan ng aksyon itong kawalang respeto ng Kongreso sa kanila, na nandyan pa rin ang isang kongresista na convicted child abuser. No? So, Coach. Ito, mabalikan ko lang kasi gusto kong maidiin to, Ma'am Lorraine, dahil nanahimik dito ang Quadcom eh. Titingnan po natin, ang ini-issue nila kay VP Sara ay 125 million confidential funds. Million as in M, as in Marcos. Samantalang kay BBM ay 4 billion. Billion, B, as in Bangag. Ang layo. Tapos tahimik ang tahimik ang Quadcom, including mainstream media. And yung 125 million na yan, nanggaling pa yon sa Office of the President. So, bakit ninyo ini-investigate ang Vice President kung nanggaling yon sa Office of the President? At pwede na nating sabihin, natural, mas malaki dapat dahil siya yung President, di ba? Pero what does he have to show for it? Ano ang resulta ng 4? Saan napunta yun? Wala tayong nakita. Lumakas pa nga ang CPP, NPA, NDF. Unlike nung panahon ni PRRD na malaki din yung kanyang confidential fund. Pero may nakita tayo. Sobra. Yung totoong kapayapaan dumating sa BARM, yung totoong kapayapaan sa Pilipinas nangyari. Kahit nung nasa LCAC ako noon, meron akong parang confidential fund, no? Nagbibigay sa amin, pero nagpunta kaming Europe, ano nangyari? O natanggal yung funding ng CPP, NPA, NDF. There's something that we showed for it at napabagsak ang CPP, NPA, NDF. Si President Marcos, what does he have to show for it? Doon sa 4 point something billion na confidential fund, di ba? Wala tayong makita. Diba? So at hindi tayo nakakasiguro, Doc Lorraine, na walang katiwalian. Hindi naman natin sinasabi. Kasi hindi naman nga transparent talaga eh. Kung sa akin, una pa lang, kung talagang para sila sa maayos na paggamit ng confidential funds, ilan ba yung may confidential funds na agency sa ating gobyerno? Mga nasa 400 plus. Bakit isa lang yung iniimbestigahan? So, yung 400 plus ba na yun, nakakasiguro tayo na sa maayos nila ginagastos yung confidential funds. At alam mo, Doc Lorraine, no? Etong, balikan ko lang si Franz Castro kasi ito si Franz Castro, talaga namang dapat wala na talaga to dyan eh. Kasi convicted na to. Kaya ito si Franz Castro, gigil na gigil po ito kay VP Sara Duterte dahil sila po kasi napupuruhan dito eh. Sa confidential funds na hawak o binibigay sa opisina ni VP Sara Duterte. Kaya nga sila gigil na malaman kung sino itong si Mary Grace Piatos, kung sino itong mga tao na pinapangalanan na hindi man dapat, di ba? Dahil ito ay confidential funds. Hindi dapat nalalaman kasi malalagay sa alanganin yung buhay ng mga intel o yung pinanggagalingan ng mga impormasyon na ito. And even si dating Senator Fanpilo Lacson na dating nagtatrabaho sa gobyerno, dating sundalo, ay nagsasabi na ganun po talaga ang kalakaran ever since at nung kahit siya ay nandun pa sa panunungkulan bilang uniform personnel ng Pilipinas. Kaya sa mga kababayan natin, wag na po natin papatulan yung mga sinasabi nila ng mga Mary Grace Piatos na yan at kung sino-sino pa na hindi natin makita sa PSA dahil sino ba naman ang tanga na ipapahamak mo sarili mo, ibibigay mo at makukuha yan, di pagka nalaman ng mga ibinulgar mo yan, di kaya yariin ka yan. Your take on that? Baka lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung idea na yan, na yung confidential funds na yan, idea yan ng CPP, NPA, NDF. Ipitin natin si VP dyan tungkol sa confidential funds na yan. At bakit? Kasi ang confidential funds na yan, ginagamit sa kanila against them. So sa madaling salita, no, if they succeed, no, na si VP ay
kung medyo mahina ang utak ng VP natin, buti na lang hindi, napakatalino at talagang sumusunod sa batas. At nasabi niya na isiwalat niya. O di ba alam na ni Franz Castro ngayon na yung seatmate pala niya sa meeting ay asset pala ng gobyerno. Yun. At malalaman ni Arlene Brosas, alin yung mga barangay sa Quezon City na kailangan pa nilang lakasan, di ba? So, even, and on the other hand, no, so pag nabukas na yan, what's going to stop itong mga CPP party list na gawin din yan sa AFP, sa NICA, sa lahat ng intelligence and security cluster? Gagawin nila yan. Kasi yan ang pattern ng CPP, NPA, NDF. Gusto nilang malaman kung paano ginagamit ang confidential funds sa kanila against them. And in fact, in my opinion, just the mere fact na pinag-usapan niya ng ganyan at in-undermine itong CPP party list, at tinulungan pa nitong mga kongresista na ito, just on that, nanalo na sila pag hindi tayo magsalita at pagpakita natin kung gaano kahalaga yung confidential funds. Kasi ginawa nila, inintriga nila Chinismis nila ang confidential funds. But let me also say, to be very clear, ang confidential funds is really actually also a source of corruption. Yes. Diba? So, hindi dapat lahat may confidential funds. Dapat ay ang intel na sector lang. Hindi mga kongresista. May mga intel funds yan Bakit Kasi, kayo meron yan? Diba? Saan nyo ginagastos? Correct. Sa bag ni ni Stella Kimbo, 'di ba? Source of corruption din 'yan. Correct. Pero kung wala lahat ng bansa, lahat ng bansa meron 'yan, ang laki-laki. Billions of dollars, kahit yung Russia, lahat 'yan meron kasi napakahalaga, 'di ba?